ating pumuksan ng ating Biblia muli sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, at babasahin po natin ang verses 12 to 19. 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagturusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikaya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Well, obviously, as we started reading ang ating scripture nating pagbabatayan ng ating pag-aaral sa umagang ito, we will be tackling once again a lesson about trials or suffering. Yan ang nakabungad sa atin when we read our text, no? And when we speak about trials and suffering, a significant picture of current events today of what suffering is the situation of the people affected by war between the Islamic Defense Force and Hamas, no? Especially yung mga innocent na Palestinian and Israeli people. Sila yung mga naapektuhan. Sila yung mga naghihirap, nagdurusa sa mga oras na ito. Oh, how will long, no? Talagang pinapangarap natin, pinapanalangin natin, how will long that all the sufferings ng nararanasan nila at maging yung mga sufferings sa mundong ito ay magtapos na, no? Sino ba ang may gusto na maghirap? How will long that all sufferings in this world will end? I remember yung nabasa ko minsan na sulat sa isang essay ni J.R.R. Tolkien, yung author ng very famous story na The Lord of the Rings, si John Ronald Reuel Tolkien, sabi niya sa essay, why people are drawn to fairy tales, no? Yung mga fairy tale story. Bakit masyadong naiingganyong basahin ang mga tao sa mga fairy tale stories? Ito ang sinabi niya. Such stories are often at the opposite end of the emotional spectrum to our daily news. Instead of war, financial volatility, pandemic, and heartbreak, fairy tales offer happy endings that reflect the longing of the human heart. Iyon ang gusto ng mga tao, no? Kaya tayo naaantig sa mga story ng mga fairy tales. Now, tayo ba, no? Nilolong ba natin? Do you yearn for God to fix it all, yung mga sufferings na nararanasan natin? Hinahangad ba natin yon? Yung darating yung araw na ang Diyos sa pagbabalik ng Panginoon ay aayusin niya na ang lahat ng bagay. I-redeem niya na ang lahat ng bagay. Don't you long for that happy ending? No? Ninanais ba natin yun? Hinahangad ba natin yun? Now, our text today exhorts us on how are we to react
no? Ngunit sa kasalukuyan, no, ang teksto natin, in-exhort tayo on how are we going to react or respond to many various trials and sufferings while we are waiting for the day that God will fix all the sufferings in this world, no? Kaya ito ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ngayon si Apostle Peter, concerned siya, serious siya sa concern ng mga tao na ina-address niya sa kanyang letter. This is a serious concern for Apostle Peter, for he has addressed for the third time. Kung babasahin natin ng 1 Peter, pangatlong beses na to, na siya ay muling magsasalita patungkol sa kapighatian, sa tema ng mga pagdurusa for the third time, which is the current and actual pressing situation of his Christian readers. No? Remember yung situation ng mga tao na directly ina-address dito sa kanyang sa kanyang letter, no? They are pilgrims of from different places, no? Pilgrims. Sabi dito sa ating verse 1 ng chapter 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo, sumulat siya sa mga hinirang na nangingibang bayan na sa pangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So, these are the people na in-address niya na actually having currently pressing situation of na kanilang nararanasan. We have to take note that they are really sufferings. Now, sa chapter 3, verse 17, mapapansin natin dito na yung pagsasalita ni Apostle Peter dito is yung sufferings ay kino-consider niya na maaaring parating pa lang, no? Yung possibility ng pagdating ng mga kapighatian. Sabi niya sa verse 17 ng chapter 3, sabi dito, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos. But when we turn our page to chapter 4 verse 12, it seems that these sufferings are already occurring, no? Sa chapter 4 verse 12 na sinabi sa atin, mga minamahal, huwag kayong magtaka kung ang mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. We have to take note of that, na sila ay actually and really suffering sa kasalukuyan when they receive the letter of Apostle Peter. These first century Christians na ina-address ni Apostle Peter dito, they are targeted by hatred and hostility because of their relationship to Jesus Christ. Sila ngayon ang sentro ng mga pag-uusig because of their newfound faith in Christ. They suffered verbal, social, and economic persecution. Katunayan sa John chapter 9 verse 22, mababasa natin ang magbibigay ito ng pahiwatig sa atin na sila ay daranas ng mga social and economic persecution. Sabi sa John chapter 9 verse 22, John chapter 9 verse 22. Ito yung naging statement ng mga magulang ng isang bulag simula pa nung pinanganak siya na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, nung sila ay tanungin ng mga Pariseo na nagsisiyasat sa pagpapagaling sa kanilang anak na bulag simula kapanganakan. Ang sagot nila sa response sa kanila nung sila ay tinanong, no? Sa verse 21, let's read, no, to 22, chapter 9. Sabi dito, subalit kung paanong siya'y nakakita ngayon ay hindi namin alam kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata at hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya, siya'y may sapat na gulang na at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Sabi sa verse 22, ang comment sa mga magulang nung bulag, no? Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino man ay
magpahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. No? Ganun din sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 32. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 32 to 34, sabi dito, subalit alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw na pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtitiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa, na minsan ay hayagang inilalantad sa pag-aalipusta at pag-uusig, at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon, sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng may buong galak ang pagsamsam sa inyong mga ari-arihan. Palibhasa'y inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. So because of their newfound faith in Christ, nararanasan nila yung mga bagay na ito, verbal, social, and economic persecution. And they also even suffered physical, no? Physical persecution. And it reaches its high point in death, no? Acts chapter 16, Acts 16 verse 19 to 24. Ano ang naranasan ni Apostle Paul dito? Acts 16 verse 19 to 24, si Apostle Paul and Silas, sabi sa verse 19 to 24, ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo. Ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi pinahintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan. Pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang pinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. So nakakaranas sila ng physical harm, no? And even to the point of death. Alam natin na nangyari sa Acts chapter 7 kay Stephen, ang kauna-unahang Christian martyr na nasaysay sa Book of Acts. In this verse, no, sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa verse 12 and 13, which is our focus, Peter speaks directly to the reality of sufferings in the lives of believers. He directs us that we should not be surprised when we face trials. Yun ang una nating punto. We should not be surprised. And he encouraged us to find joy or rejoice even in our sufferings. So dalawa lamang ang command dito sa atin when we face trials. And how are we going to react in fiery trials? First is to do not be surprised. At pangalawa ay rejoice. Kaya bago tayong patuloy, let's ask the help of our Lord sa ating pag-aaral sa umagang ito. Aming Panginoon, naming Diyos, kami nagsusumamo sa inyo sa pag-aaral ng inyong salita, na tulungan kami, samahan kami, at puspusinawa kami ng inyong banal na Santong Espiritu at pumilos kayo sa kalagitnaan namin sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo na makapangyarihan upang i-preserve kami, lalong-lalo na sa pagdaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, ay tulungan kami sa pagkaunawa nito. At higit sa lahat, Panginoon, idinadalangin namin ang kaligtasan ng mga taong wala pa sa aming Panginoon Jesucristo sa pangaral ng inyong ebanghelyo sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Unang direktiba sa atin kapag tayo ay dumadanas ng or ano ang ating reaksyon, ang dapat nating maging respond when we face fiery trials, no? Unang-una, do not be surprised. Do not be surprised. Believers shouldn't be surprised when the world rejects them. When we face trials because of our newfound faith in Christ. No, remember dito ang ating konteksto, ang paghihirap dito is for the righteousness sake, no? For the righteousness sake, because of our newfound faith in Christ and because of our service for Christ, nagraranas tayo ng iba't ibang klaseng kapighatian, pagsubok. Now, there's a famous meme today, no? Sabi sa ating unang point, do not be surprised. Yung famous meme today, yung gulatin mo sila, no? Gulatin mo sila. Parang ang directive dun is you want to surprise them and make them wonder what was happening, anong nangyari, no? Pagka ginulat mo sila, no? Magtataka sila. Anong nangyari? 'Di ba? In order to surprise, no? In order not to be surprised, no? Is to know yung kung ano yung naging cause ng bagay na maaring nagtataka tayo. Ibig sabihin, in order not to be surprised, we should know the etiology or yung cause ng bagay na ikinagugulat natin, which is yung suffering. What's the cause, by the way, ng suffering? Na dapat tayo ay hindi nagugulat. What is the etiology of suffering? Suffering and death enter the world because of sin. So mababasa natin Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Itong tagpo ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Genesis chapter pagpasok ng kasalanan at na cause or yung cause which is the etiology of suffering and death. Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Nang sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi, manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At kay Adan, ang kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking inuutos sa iyo na huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So nakita natin, no? Because of sin, that's the etiology. The cause of suffering and death. Suffering in any angle is never pleasant. Alam natin yan. Hindi yan talaga dapat hinahanap. No? Hindi natin yan hinahanap. Hindi natin gugustuhin. It's not pleasant. And look around us. No? Look around and see the suffering in us. In us and in around us. Di ba? It's all because of sin. Dahil ito sa kasalanan. Now, how do Christian perceive it? Paano natin ito tatanggapin? Paano natin ito haharapin? We have to realize that we are still living in this sinful world. No? Nandito pa rin tayo. We are part of this sinful world. Nandito tayo. Therefore, it is part yung suffering and death. Suffering and death is part and parcel of our Christian life. Kahit Christian na tayo, dahil nandito tayo sa makasalanang mundong ito, parts and parcel ng ating Christian life ang suffering, ang mga pagdurusa. It is what Peter is telling us that such trials are not to be thought unusual or strange. Kaya dapat hindi tayo magtaka. Do not be surprised for they are normal part of Christian's life. No? Kaya nga ang buhay ng Kristiyano, no? Hindi siya masayang tunay. So ayun na, yung ibig sabihin, yung hindi siya yung by the process, no? Ang trials
Trials and sufferings are normal part of Christian life. In fact, our Lord Jesus Christ himself, told his disciples to expect it. And then later on, na sinabi niya yon, i-expect nyo yung trials and tribulation. Darating yan sa buhay nyo. But, hindi lang naman siya huminto doon. He encouraged them. Sa John chapter 16 verse 33, John 16:33, ano sinabi ng ating Panginoon? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay haharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Now, our Lord is never exempted. Even our Lord Jesus Christ is exempted, sa sufferings. And it is expected for us to follow our Master's path. Kung ang ating Panginoong Kristo ay hindi na-exempt sa pagdurusa, tayo pa kaya na tagasunod lamang ng ating Panginoong Kristo? Matthew chapter 10 verse 24 to 25. Matthew chapter 10 verse 24 to 25. Ito ang sabi natin Panginoong Kristo. Hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon, sapagkat sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinatawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? So hindi tayo exempted, Kung ating Panginoong Jesucristo ay hindi na exempt sa trials, sa pagsubok, sa suffering, tayo pa kaya? But sa economy ng ating Panginoong Diyos, the result of sufferings and trials for the believers is a positive one. Positive ang result when we face trials and sufferings, tayong mga mananampalataya, yan ang economy ng ating Panginoong Diyos. Remember what suffering of our Lord Jesus Christ has achieved. Di ba? For the bad thing ba ang nangyari kung bakit nagdusa at nagdanas ng mga paghihirap ang ating Panginoong Kristo? Hindi. It has achieved the greatest achievement for our salvation. Yung achievement ng ating Panginoon Kristo through His sufferings, Hebrews chapter 9 verse 28. Ang ating Panginoong Kristo ay nagdusa para saan? Ano ang na-achieve ng pagdurusa ng ating Panginoong Kristo? Hebrews chapter 9 verse 28. Sa unang bahagi ang sabi doon, ay gayon din naman si Kristo na inhandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Christ suffered once to bear the sins of many. Iyan ang na-achieve ng pagdurusa ng ating Panginoon Kristo. And this was incomprehensible. Hindi ito maintindihan at first ni Apostle Peter na nagsulat ng ating pinag-aaralan sa umagang ito. At first, hindi niya maintindihan bakit kailangan magdanas ng pagdurusa. Bakit? Lalong-lalo na sa ating Panginoong Kristo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Panginoong Kristo ay kailangang magdusa. Ano ang response niya nung ang Panginoong Kristo ay nagpahayag na kinakailangan niyang magdusa, sa krus, mamatay, para sa kasalanan ng mga tao? Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Anong response ni Apostle Peter dito nung una? Sabi dito, mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na iliwanag sa kanyang maalagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng mga matatanda ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin
sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Hindi ito maintindihan ni Apostle Peter nung una. And after how many years? Siya mismo ang nagsusulat nito. Ang kahalagahan ng pagdaranas ng pagdurusa, kapighatian sa buhay ng mga mananampalataya. This is the very way of God. Ito ang way ng Panginoon. This is His way to accomplish His purpose. No? His way to accomplish His purpose is by no other means but through suffering. But through suffering. What purpose? Ano ba yung purpose na ating tinutukoy dito? Of course, yung saving, the salvation or the saving of sinners. The salvation of sinners has been accomplished. No? This purpose has been accomplished by no other means but through suffering. Itong sinasabi na parang allegory ng John chapter 12 verse 24, no? Sa allegory ng John chapter 12 verse 24 na sinasabi that there will be no glory when there is no suffering and death. John chapter 12 verse 24. John chapter 12 verse 24 says dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito ay nagbubunga ng marami. Ang explanation dito is kailangan talaga ng suffering and death para magkaroon or makamtan ang glory, ang kaluwalhatian, or the purpose of what God has planned for the salvation of many. But for us Christians, no? For us Christians, we do not suffer for nothing. No? There is a purpose. There is a purpose, no? Siyempre, nagdaranas tayo ng pagsubok, hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi katulad ng pagdaranas ng pagsubok ng ating Panginoong Jesucristo as to its purpose, no? It is not to add up. Hindi tayo nagdadagdag, no? Sa na-accomplish ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdurusa, hindi tayo nagdadagdag doon, no? However, sa pagdurusa natin, no, ang na-accomplish nun is yung pag-spread of its purpose. Paano ko ito papaliwanag, no? It is not for us to add up for what Christ has accomplished in His sufferings. He suffered once. He suffered once and for all, no? Alam natin yan. Christians suffer for the spreading. Tayo ngayon ay nagdurusa for the spreading of what Christ has accomplished in His suffering. And this was evident, no? Sa ating pagtayo, sa ating pananampalataya, sa ating newfound faith in Christ. This was evident for many faithful Christians for many centuries, no? Sa kanilang pagtindig, sa kanilang pananampalataya sa ebanghelyo na ipinangaral para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Ito ay naging evident, yung suffering. Dumating talaga sa kanilang buhay. Actually, no? Even to the point of death, into its high point, no? Bishop Nicholas Ridley and Hugh Latimer, nung October 16, 3 days ago, we celebrate we remember yung kanilang pagkamatay. Itong dalawang bishop na ito na persecute na burn alive, no? Talaga sila sinunog ng buhay sa kanilang pagtindig sa pananampalataya in the 6 years of providential test for Christians under the reign of Queen Mary of England. Kaya nga tinawag siyang Bloody Mary. Napakarami niya talagang pinapatay, no? Napakarami niyang pinapatay nung 6 years ng kanyang reign.
Ito talaga ang isa sa mga pinakamadilim na yugto ng mga mananampalataya sa bansang England when they stand for their faith, no? When they stand for the truth, ganito talaga ang maaari nilang sapitin. Sabi ni Pastor Ramen sa pagtuturo niya patungkol dito sa history na ito na nangyari sa reign ni Queen Mary of England, sabi niya, persecution may have killed the saints, but it has never killed their faith. And so, it is for God's purpose why Christians must suffer and not to be surprised. No? May purpose ang Panginoon kung bakit kailangan tayong mag-suffer, and we should not be surprised. A very explicit purpose. Ano ba yung purpose, no? A very explicit purpose sa ating text. It was given to us, no? Kitang-kita sa ating teksto. Anong purpose ng pagsubok? Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Malinaw, it is for our testing. That's the purpose, no? When you are enrolled, no, bilang isang engineering student, sa kurso, siyempre, ng engineering course, when you are enrolled in an engineering course, you are not to be surprised to undergo testing, no? Huwag mo isipin, nag-graduate ka na hindi ka mag-undergo ng exam, no? Walang nakagraduate siguro ng engineering course na hindi nag-undergo ng exam. Do not be surprised to undergo testing to make sure that you have really become an engineer over the years of your study. So, talagang mag-undergo ka ng testing, and that's the purpose. Why do we have to undergo testing? No? Through sufferings and trials. Now in the pulpit, sa pulpitong ito, we must not deceive people of an easy Christianity. Nasasabihin natin, no, nako, kung maging Kristiyano ka, lahat ng problema mo, aalis tayo, lalayuan ka na. So goodbye problem na, here's a hayahay life. Hindi ganon. Hindi ganon ang ating tinuturo. Christianity is a religion of hard work and high work. Sinabi natin yan last time sa ating pag-aaral about Christian service, no? Christianity is a religion of hard work and high work, but we must not forget to tell, no? And it is no surprise, no, that Christians will suffer many things. No? We must not forget sa ating pag-aaral that ang Christian hindi yan bed of process, you'll surely face suffering. You'll surely face the consequences of your stand sa pananampalataya na meron ka ngayon kay Kristo. Now, it is described, yung suffering na to, it is described as fiery, no? Sabi dito, mahigpit na pagsubok. Sa Tagalog hindi masyadong nakuha yung translation, but in English it is translated as fiery trials. Makita natin dun sa dun sa Greek, talagang fiery. It is likened to a fire, no? It is likened to a fire. Like a fire, ano mo ginagawa ng fire? Diba? Sumusunog or sa paggamit nito sa ginto, anong ginagawa? Nire-refine. No. Therefore, yung trials it is like a fire that it will either consume, talagang masusubok no? Talagang mako-consume, or pag sinabing mako-consume, talagang masusunog siya. Mauupos talaga yon. It will either consume those who are just professors. When I say just professors, yung mga professors lang ng pananampalataya, pero hindi talaga, no, tunay na mananampalataya. It will either consume those who are just professor or refine the genuine believers. Sinabi din yan sa 1 Peter chapter 1, no? Sinabi na rin yan. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, sabi dito, ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalabga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So nire-refine ng fiery trials,
ang pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano. At hindi magtatagal talaga sa pananampalataya or sa kanilang pinopropes na pananampalataya ang hindi talaga nagkaroon ng tunay na conversion. It will consume them talaga. Remember, yung mga tao na na-test when they have come into the point na kailangan nilang selyuhan ng dugo ang kanilang pananampalataya. Sa first century Christians, no, we can say na merong mga talagang nag-recant ng kanilang pananampalataya. Meron talagang tumalikod. It is a test. It is a test of our genuineness. The genuineness of our faith. That is why, no? That is why tayo ay sinusubok sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Proverbs chapter 27 verse 21. Sabi dito, a man is tested by his praise. Proverbs 27 verse 21. Now, anong ibig sabihin natin? A man is tested by his praise. Now, this can mean if we endure trials, di ba no? Yung mga taong nakaraos or nakatapos o nakagraduate sa trials, anong natatanggap nila? Papuri. Di ba? They are commended. Di ba? Well, we don't look at it as bad, yung commendation sa mga taong nakatapos or nakalagpas sa mga pagsubok or testing. This can mean that if we endure trials, we should be praised. Or itong verse na ito sa Proverbs 27:21, a man is tested by his praise, maaaring yung ibig sabihin din ito, if we praise God during those trial of unjust suffering, then we have surely passed the test of character. A man is tested by his praise. Di ba? Kung ang taong ito sa pagdaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok ay nakukuha pa rin magpuri sa Panginoon, no? Then, surely, he has passed a test of character. Yung kanyang pananampalataya ay nasubok nga. That is why the expected response to us when we suffer is not complaining. Hindi dapat tayo nagko-complain, no? Napakadali sa atin na mag-complain kapag tayo nagdaranas ng injustice, no? Suffering trials, as if we do not deserve to suffer. Hindi ko deserve to, ha? Nabawasan ako ng sweldo. Hindi nabigay yung overtime ko. Hindi ko deserve to, ha? As if we do not, we have done nothing wrong, no? Kung iisipin natin na hindi natin deserve na hindi ko deserve tong pinagdadaanan ko ngayon, as if sinabi nga natin, di ba? Ang ugat ng kasalanan ng paghihirap ay kasalanan. As if we have done nothing wrong, as if we have no sin, kaya tayo hindi natin deserve na mag-suffer, or as if God did a mistake in our situation. Nagkamali ba ang Diyos nung tayo ay nagranas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay? Nagkamali ba ang Diyos? I don't deserve this. Ganon ang ating karaniwang reaction, complaining, as if God doesn't care. No? Now, what was the response of Habakkuk? When everything seems uncertain to him. Sabi sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, anong response ni Habakkuk? No? Ang sabi niya sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, when everything seems unclear to him, kung ano ang daranasin nila sa kamay ng mga paparating na mga mananakop sa kanila. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, o ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking
kaligtasan. I will rejoice in the Lord. Kahit hindi niya na maintindihan ang mga bagay na nangyayari, ganito ang response niya. I will rejoice in the Lord. Now, yun ang ating second point. Una, huwag tayong ma-surprise, but instead, we rejoice. We rejoice. We are commanded to rejoice. This is not an option. This is a command. We are to rejoice. Believers should rejoice that they can participate. Unang-una, bakit tayo magre-rejoice? Believers should rejoice that they can participate in the sufferings of Christ and His glory to be revealed. Sabi sa ating teksto, kung kayo'y magagalak, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. In the worldview, rejoicing while suffering is incompatible. No? Nagdurusa ka na nga, magagalak ka pa. Yan ang worldview. No? Incompatible. And it's impossible. No? Hindi ganyan ang natural na reaksyon in worldview, no, kung titingnan natin. But for Christians, para sa mga mananampalataya, it is biblical and commanded. Yang sabi ko na this is a command. And it's biblical that we can rejoice in the midst of suffering. It is commanded for us to rejoice while suffering for righteousness' sake. No? Now, how can we be rejoicing if we are sent out of our house because of our newfound faith in Christ? Or minamak tayo ng ating asawa because of our relationship in Christ? How can we be rejoicing when mocking comes from our dear families? Iyan ang isa sa mga pinakamasakit na maaaring mangyari sa atin, as at least for now, no, that I can name na persecution na ating maaring maranasan. Iyan ang those are few that I can name which are likely to happen to us because of our newfound faith in Christ. Masakit 'yon, di ba? Masakit 'yon na mismong sa ating mga sariling mga kapamilya manggagaling ang pagsubok sa ating pananampalataya. But we do not belittle yung sorrow, no? Hindi naman natin minamaliit yung sorrow na mararamdaman natin. Yung kapighatian na mararamdaman natin, ng sakit na yon sa damdamin natin, hindi natin binibilittle yon. That it brings, but still we are commanded to rejoice. No? We are commanded to rejoice. Peter, dito, he was fully aware of devastation that suffering will bring in the lives of the believers. That is why genuine concern on how to deal in suffering is necessary. Kaya nga natin ito pinag-aaralan. No? We are not commanded, hindi tayo magpe-pretend na parang tayong mga baliw. No? We are not commanded to pretend like a crazy guy who rejoices for no reason while in the midst of dark providences. Hindi lang yung, nandyan tayo, ay, tatawanan ko na lang yan. Yung problema, wala naman ding magagawa eh. No? Tinatawanan ko lang yung mga problema. I will just shrug my shoulders sa mga problem na yan. No, hindi tayo inutusan to just pretend na parang baliw para mag-rejoice kapag tayo nasa gitna ng fiery trials, sa mga mabibigat na providensya. Binigyan tayo ng reason dito bakit tayo magre-rejoice. No? Meron tayong reason. Hindi lang for no reason. Otherwise, para tayong mga baliw nun. No? Isang katutak ng problema mo, lagi ka lang nakangiti, ganyan, tinatawanan mo lang. Hindi ganon. Hindi tayo parang mga baliw. We have the reason. Our rejoicing must be motivated into reasons na binigay sa atin. Unang-una, sabi dito, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi. Yan ang una, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Jesucristo. Pangalawa, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Una, because we share in Christ's suffering. That's one of the reasons why we can rejoice in the midst of suffering, because we share in Christ suffering. Remember, our suffering is
caused by no other thing, but our suffering is caused because of righteousness' sake. For the righteousness' sake, no, we suffer like Christ. We share His suffering. We rejoice not in the suffering per se, no. We rejoice not in the suffering per se, but in the pain that demonstrate, no, our participation in Christ's suffering. Again, we have nothing to contribute, no. We have nothing to contribute to the work of Christ redeeming us sinners, no? Wala tayong makaiko-contribute doon, no? Hindi natin kailangan dagdagan ng suffering natin ang suffering ng ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan natin. But upon fulfilling the works of righteousness, sabi ko nga, ang suffering is for the sake of righteousness, for the righteousness' sake. But upon fulfilling the works for righteousness given to us believers, no, which is the spread, yun yung the spread of the gospel, no? Kung ano yung na-accomplish ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng tao, upon fulfilling that work, no, we are accomplishing the remaining work to be done. Yes, ang ating Panginoong Jesucristo, natapos niya ang lahat ng necessary works para sa salvation ng mga makasalanan. Ano pa ang kinakailangang i-accomplish? There's still a remaining work to be done, which is the spread of what Christ has done. Kaya nga meron tayong Great Commission, no? Sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, yan yung Great Commission, no? To go. Therefore, sabi sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, 19 to 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. There's still a work to be done. No? There's still a work to be done. It is to spread the light of Christ in this present dark world. No? And we must have no other intention. No, we have no other intention like Paul, but to present or show Christ to others and Him crucified. Anong sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 2? Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Kristo at siya ay pinako sa krus. Nakita natin, we see here that suffering believers, no, are Christ-obsessed Christians. Christ-obsessed. Walang ibang iniisip or walang ibang focus kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Everything is for Christ. Our living is for Christ. See the example of Apostle Paul, no? Nung sinusulat niya yung isa sa mga kanyang prison epistle, yung the letter to the Philippians, no? He would want to die by the time that he was writing that epistle. Epistle to the Philippians. He knew that when he dies, that time, it is a gain for him. No? Alam niya na pakinabang sa kanya kung siya'y mamamatay na nung oras na yon. But even if he continues to live, his focus will still be Christ. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Even if he still continue to live, ang mabuhay ay kay Kristo. His focus is still in Christ. Now, this is a remarkable statement, no? To rejoice in the midst of suffering, it is easy to rejoice when things are going well. But to find joy in suffering, spiritual challenge yun. Spiritual challenge yun sa atin. To rejoice in the midst of suffering.
Here, si Peter, he is reminding us that when we suffer, we are sharing in the suffering of Christ, who himself endured great sufferings for our sake. That's why our suffering draws us closer to Him. Kasi na re-reflect sa atin yung suffering na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang ang kanyang suffering ang nare-reflect sa atin, maging ang kanyang character. If we are really united to Christ, we will become more like Him in character at maging sapat na kanyang dinaanan, which is the path of suffering. Our character and life path resembles His more and more. Example, merong isang 30 years couple married na. 30 years na married couple, no? Yung isang husband, yung husband ay theological talaga siya, talagang maalam sa Biblia, no? And yung wife naman, ang character niya super friendly. Ngayon, 30 years na silang married, pero yung kanilang mga kapitbahay, no? Yung husband theological and yung wife is friendly. Pero yung kanilang mga kapitbahay, they know them, yung kanilang friends and neighbors, they know them as a friendly husband and a theological wife. Nakita natin, nagkabaliktad. Nakuha ba natin yung essence nun? Yung kanilang union between husband and wife was real. Bakit? Because their character resembles one another. Yung natural na theological na husband ay nakilala bilang friendly, which is character niya ng wife yun. Character ng wife niya yun. Yun ang pagkakilala sa kanila ng ano. So nakita natin, yung kanilang union ay totoo. At ito rin ang sinasabi sa atin. When we are really in Christ, makikita sa ating buhay na ang character niya at maging ang kanyang pinagdaanan ay nagkakapareho. No? We share the sufferings of Christ. Even we share His character. That's why we have the reason to rejoice. Pangalawa, we share of the glory to be revealed. Isa sa mga dahilan kung bakit makakapag-rejoice tayo in the midst of suffering. Sabi sa teksto, sabi dito, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay mahayag. We share of the glory to be revealed. Believers who suffer is future-oriented. No? We share for His glory to be revealed. Sa future pa yun. No? We can rejoice because of the glory of Christ to be revealed for us. Believers who are future-oriented. The reason why we easily complain, no? Bakit tayo madaling mag-complain kapag tayo ay nagsasuffer? Because we are short-sighted. Short-sighted tayo, we tend to focus kung ano lang yung nasa harapan natin. Kung ano yung nangyayari. Kung bakit tayo nagsasuffer, no? Kung ano lang yung makita natin sa harap. But not on the reason ahead of us. Short-sighted tayo, hindi tayo future-oriented. No? Now, to share in Christ's sufferings is to be in the sure road to share His consequent glory to be revealed. We can rejoice in the midst of sufferings because we are looking forward of the glory of Christ which is ready to be revealed to us. Rejoicing in suffering for Christ now will certainly lead to great rejoicing in His presence when He returns. Nakita ba natin? Yung kaluwalhatian na naghihintay sa atin. When we will endure the present suffering up to the end. Meaning, we are taught here to be future-oriented sa paparating na kaluwalhatian. Brethren, our suffering will not be in vain. Yung ating mga pagdurusa para sa kaluwalhatian or para sa katuwiran, no? Sa pagle-labor natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo, it will not be in vain, mga kapatid.
It is a part of God's plan to prepare us for the glorious future He has promised. Remember that the suffering we face in this world is temporary. Temporary, no? But the glory that awaits us in Christ is eternal. Sa eternity, wala nang paghihirap. There is a reason to rejoice. There is a reason to rejoice. We have the reason to rejoice. We do not rejoice in suffering for nothing. We rejoice because we share in Christ's suffering and in His glory to be revealed. Now, we may say this command to rejoice in the midst of suffering, no? Na it is easier than done. It is easier said than done, no? Madaling sabihin kaysa gawin, no? But if we are to ask Paul, no? Apostle Paul, no? Kung tatanungin natin siya, who wrote his epistle to the Philippians in chains, no? And imprisoned during that time. Na nag-e-encourage sa mga mananampalataya sa pagdaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. If we are to ask Paul, do we really have to rejoice even if it's pressing us already? Kinakailangan pa ba nating mag-rejoice? Kakayanin ba namin to? Makakuha pa ba naming magalak kung talagang diin na kami talagang umaga napakabigat na ng pag-uusig sa amin because of our faith in Christ, because of the ministry of doing the works of the ministry that has given to us. Napakahirap na. Can we still rejoice? Kung tatanungin natin sa Apostle Paul, anong sasagot niya? Sa Philippians chapter 4, verse 4. Anong sabi ni Apostle Paul doon? Anong kanyang response? Paul, do we really have to rejoice even if it's still pressing us already? Paul will say, anong sabi niya? Paul will say, yes, definitely. Yes, rejoice. No? Sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 4. Anong kanyang ang response doon? Magalak kayong lagi sa Panginoon. No? Yes, rejoice. At sinugundahan niya pa. Ibig sabihin may pagdidiin. And again, I say, rejoice. Diniin niya pa yon. This is a command. To rejoice in the midst of suffering. And do not be surprised. Now, anong mga application natin dito? Before we get frustrated, mga kaibigan, mga kapatid, before we get frustrated of the sufferings we suffer, let us be reminded, no, that we believers are beloved. Nakalimutan natin bigyan diin, no, yung kauna-unahang word ng ating tekstong pinagbabatayan. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Let us be reminded that we believers are beloved. No, hindi lang to verbal pillars ni Peter, no? Sa kanyang mga sulat, yung sinabi niyang beloved. Hindi lang to ba sa ordinary address, no? Beloved. Alam niya ang ibig sabihin ng beloved. He know what is meaning when he says beloved. He has this great concern, no? And when he used the word beloved, alam niya ang pagkagamit, no? Ginamit iyon sa pag-address sa ating Panginoong Jesucristo. Beloved. No? God's love abides on those who suffer for righteousness' sake. Remember this, mga kapatid. God's love abide on those who suffer for righteousness' sake. Do not be surprised. You are just being tried. Kapatid, you are just being tried to become more dependent to Christ. Nakuha natin? We are just being tried to become more dependent to Christ. We are tried to see our weakness. No? Nakita natin, when we are tried, we come to God, sinasabi natin, Lord, ang hirap nito. Tinataas natin sa ating Panginoon ang ating mga pressing personal concern.
And therefore, we acknowledge our weakness. We are tried to see our weakness and see the need of Christ daily. 2 Corinthians chapter 12, verse 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. No? 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Sinasabi dito na ang ating Panginoon, ang kanyang kalakasan, no, ay lalong nagiging hayag sa ating mga kahinaan. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Sabi dito, sabalit sinasabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisihan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So sa pamamagitan ng pagdaranas ng mga pagsubok, pinapakita nito ang ating kahinaan at ang ating pangailangan kay Kristo araw-araw. Sapagkat ang kalakasan ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa ating kahinaan. And in times of suffering, we must pray. We must pray for the strength to endure and the wisdom to see God's purpose in our trials and suffering. We must pray, no? Hingilingin natin sa Panginoon ang kaunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ating buhay. There will be different degree of suffering that we are expected to experience. Siyempre, hindi naman lahat tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. May mga degree tayo na pinagdadaanan. But surely, if we are really in Christ, we can still rejoice and not be surprised. We can be like Paul and his fellow servants of God who are sorrowful. No? Sabi niya, ni Apostle Paul, they are sorrowful yet always rejoicing. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. No? Sorrowful and yet rejoicing. Now, mga kaibigan, mga kapatid, let's keep our eyes fixed on the hope of glory. Remember that our suffering is temporary, but the promise of God of the future glory is everlasting. And let's not seek the end of suffering in this present world. We should not seek na yung darating ng oras sa ating kasalukuyang pamumuhay na mararanasan natin ang mga sandali na wala ng suffering. We should not seek for that, no? Because until we are here in this sinful world, we will really suffer. But we must endure it to the end. We must endure to it to the end. Do not be surprised, but instead rejoice. Now, para sa ating mga kaibigan na wala pa sa Panginoong Jesucristo, the difference of suffering between believers and unbelievers is, no? For the believers, sabi ko nga kanina, it is temporal. Kaibigan, for believers, it is temporal. But for those who are not in Christ, no? For believers, it is temporal. It will be gone in the future glory, waiting for those who are in union with Christ now. But for you, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, who are not yet in Christ now, you have no idea of how severely you will suffer if you will continue rebelling against God. Hindi ka man nakakaranas ng masasabi mo na okay naman ang buhay ko ngayon, kayahay naman. Well, you have no idea kung papaano magsasuffer, no? When the judgment has come, ang mga taong wala kay Kristo. Hindi yung pansamantala lamang. That is for eternity. Now, repent and be reconciled to God, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo. Be reconciled to God through Christ alone. No? Ang pagiging kapayapaan na nakay sa Panginoon na iyong
na pag-commit ng iyong kasalanan sa pagkakasala mo sa Panginoon, ang kapayapaan ay kakamtan lamang sa pamamagitan ni Kristo. Christ is more than willing to save you, my friend, if you will just repent and trust on what He has accomplished to reconcile us sinners to God. Enough na yon. And He is more than willing to save you if you will just repent of your sin and put your trust in Him. His blood and righteousness are what we need to cleanse us from sins and present us righteous before the thrice holy God in the day of judgment. Sapagkat kung hindi ka matagpuan na kay Kristo, well, kung ano man ang suffering, kung ano man ang level ng knowledge mo about suffering sa mundong ito, you don't know what it is for you if you are not in Christ in the day of judgment. That's so severe that no man has come to know kung gaano kahirap mag-suffer for eternity. Now, you don't need to experience that, my friend. You just need to repent of your sins and put your faith in Christ. Do it now before it's too late. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon naming Diyos, kami muli nagpapasalamat muli sa iyo, Panginoon, sa muling pagpapaunawa mo sa amin about sa pagdaranas ng pagsubok at kung paano kami magre-respond to this. Nawa Panginoon, totoo nga ito sa amin na hindi kami magugulat sa mga pagsubok na aming nararanasan. At gayon din, magkaroon kami ng tamang response na magalak amidst suffering sapagkat may kabuluhan ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Ito ay nagtuturo sa amin upang patuloy kami magtiwala sa inyo at i-acknowledge namin ang aming kahinaan na walang ibang makapagliligtas sa amin sa present suffering na ito kundi kayo lang. Kayo lamang ang may kakayahan upang dalhin kami sa kaluwalhatian na kailanman ay wala ng pagsubok at paghihirap. And we're looking forward for that day to come, aming Panginoon. At salamat sapagkat sa ginawa na aming Panginoong Kristo ay may access kami to that wonderful day that you have prepared for those who are in Christ. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.